Hi, Sis CG. Assalamualaikum. Welcome po sa ating live. Okay. So, alhamdulillah, mag-start na tayo kahit bahagya lamang, inshallah. Waalaikumsalam wabarakatuh, Sheikh. Mashallah, tabarakallah. Nabil Muhammad, mashallah. Welcome po. You may share our live, inshallah. So, okay mga kapatid. So, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad. Faman tamassaka bisunnati ila yaumil din ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri, tayo ay dumakina sa Allah at magpasalamat tayo sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob niya sa atin, na kung saan tunay na hindi ito mabilang kahit gaano pa ang pagsusumikap natin sa mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. So mga kapatid, welcome po sa ating pag-aaral. So ito po yung pagbubukas, no? Official talaga. Official na pagbubukas ng ating series lecture na may kaugnayan sa ating aklat na pinamagatang Sharh Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Okay? Ang pagpapaliwanag ng aklat na pinamagatang Al-Aqidah Al-Wasatiyah, kung saan yung aklat na ito ay napakahalaga lalo pa sa mga nag-aaral at gustong malaman ang katotohanan, no? At ang tamang pagpapaliwanag at pagkaunawa sa ating akida, sa tamang akida, at para lubusan niyang maintindihan, mga kapatid. Isa ito sa mga aking nirekomenda sa inyo na pag-aralan talaga. Kasi kapag naunawaan nyo ito, Masya Allah, lalo pat ang paliwanag ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ay sapat na. Okay? Sapat na ito para sa inyo. Inshallah. Kaya naman, naway tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na gamitin ang plataforma na ito para sa ganun ay maibahagi natin sa mga nais na matuto at nais na mag-aral, no? At nais na unawain ng tama o nais na makamtan ang tamang pangunawa sa akida. Okay? So, syempre, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi pwede na itatapik natin yung aklat o anumang aklat, no? Sa lahat ng pag-aaral, hindi pwede na mag-jump tayo doon sa, kumbaga, sa buod o kaya doon sa nilalaman na hindi natin nakukuha kung ano yung pinakaumpisa. Syempre, ang pinakaumpisa ito yung pagpapakilala sa aklat, kung sino ba talaga yung author, ano ba yung background. So, iba-background check natin sila. Lahat ng involved sa aklat na ito, mula sa tagapag-ulat, mula sa tagapaglathala, tagapaglimbag. So, ating bubusisiin, no? Ating pag-aaralan, ating sisiyasatin. Okay, hopefully ay kayo ay magkaroon ng pagtatyaga at pagkaroon ng matiisin, kayo maging matiisin sa ganitong klase ng pag-aaral. So, yung method ng ating pag-aaral ay walang iba kundi babasahin natin, syempre, babasahin lang natin yung kung ano yung nakasaad doon sa Arabic, cover to cover, and which is, ito po ay written in Arabic, syempre, ito po yung original na lingwahe ng aklat. Then, ito ay ating isasalin sa ating lingwahe, sa ating wika, sa abot ng ating kakayahan, naway tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ating ipapaliwanag ito para lubusan nating maunawaan. Okay? So, yun po, hopefully ay pwede nyo ibahagi ang live na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasi sino man ang merong aklat ng Sharh Al-Aqidah Al-Wasatiyah, mas mainam na puntahan ninyo, kay kunin, at pagkatapos ay
subaybayan ninyo. Yung bawat babasahin natin, ay maaari nyo itong subaybayan upang sa ganun ay talagang mabaybay natin at masundan natin yung bawat paliwanag natin dito na itatanghal insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So are you ready? Are you ready to rumble? MashaAllah, tabarakallah. So alam kong hindi, tahimik lang kayo. Okay? Pero excited na kayo, right? Yan, si Yasser Arafat joined. Welcome to Yasser Arafat. Okay, inshallah po, Ustaz. Yan po. So, hopefully ay tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Okay. So, simulan natin mga kapatid sa muqaddimah. Simulan natin sa panimula. You know? Pagkatapos na purihin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, muqaddimah. Actually, ang muqaddimah, ito ay isinulat ni Sa'ad bin Fawaz As-Samil. Okay? Sa'ad bin Fawaz As-Samil. Yan po. Siya po ang nag-ano po nito, kumbaga naglimbag. Okay. So sabi po niya, so kung mayroon kayong aklat diyan, mas maganda po, inshallah. Actually, itong aklat na nasa sa atin ay second edition. Okay, ibig sabihin pangalawang edition. So sabi niya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabi niya, so ang lahat ng papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng mga daigdig, ang Panginoon ng sanlibutan. Yan. Okay. Pagbati ng kapayapaan at pagpapala ay sumakanya sa ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon din sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga sahaba radiyallahu anhum. Amma ba'du, pagkatapos nito, okay, fahadha kitabu syarhil aqidatil wasatiyah li fadilati Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, نقدمه لطلبة العلم بعد أن تمت مراجعته من قبل الشيخ نفسه حفظه الله فصححه وفتحه وأضاف إليه زيادة هامة فخرج في ثوب جديد فشيب. Napakaganda mga kapatid, no? Nang pambungad pa lang, mahalimuyak na, no? Mashallah, tabarakallah. Okay? So, sabi niya, ito ang aklat ng Syarh al-Aqida al-Wasitiyah. Syarh al-Aqida al-Wasitiyah. Kaya nga pinakilala na agad yung aklat, kung ano ang aklat na ating pag-aaralan. Assalamualaikum Syekh wa alaikum wabarakatuh from Syekh Antang Abdullah. So, ito ang aklat na Syarh al-Aqida al-Wasitiyah. Ang ibig sabihin, kapaliwanagan o pagpapaliwanag ng al-Aqida al-Wasitiyah ni Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin. So, ibig sabihin, yung mismong author ng pagpapaliwanag ng Aqid al-Wasatiyah si Syekh Uthaymin. Pero ang mismong author ng Al-Aqid al-Wasatiyah hindi si Syekh Uthaymin, kundi si Syekh al-Islam ibn Taymiyyah. So, yung aklat ni Syekh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, maiksi lamang siya. So, balit, kailangan ng paliwanag para higit lalong maintindihan. Kaya naman, isa sa mga nag-ambag ng kakayahan at isa sa mga tumayo sa pagpapaliwanag ng aklat ni Syekh al-Islam ibn Taymiyyah na Aqid al-Wasatiyah ay si Syekh Uthaymin rahimahullah. Kaya pinamagatang Syarh al-Aqida al-Wasatiyah. Ayan, sana ay nasubaybayan niyo. May ano ba 'yung maintindihan ba? Okay. Naway ingatan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, inihahandog namin ito sa mga mag-aaral ng kaalaman. So, para sa iyo to. So, saan ito inihandog? Sa mga mag-aaral ng kaalaman. At naway, ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga talagang nag-aaral ng kaalaman. Sa mga hindi nag-aaral ng kaalaman, excuse me po, pasintabi lamang po, hindi ito para sa inyo. Kung ang layunin po ninyo ay, kumbaga ay, alam mo yon, sirain lamang yung pag-aaral, abay, hindi po kayo dito welcome. Kasi ito ay para sa mga gustong matuto. Ayan, kasi ang aklat na ito,
ay ino-offer, inialay, hinihandog para sa mga mag-aaral ng kaalaman. Since nandito kayo, ibig sabihin kabilang kayo doon, mashallah. I have the book, ayan. Sultana is Ishal, meron siyang tinatawag na book. Sige, puntahan mo yung aklat mo para at parang baybay natin. Okay? So, matapos itong personal na suriin ng Sheikh mismo, nawa ingatan siya ng Allah, kanyang tinama ang mga bahagi nito. Binigyan ng paliwanag at nagdagdag ng mahahalagang impormasyon, kaya't ito'y lumabas sa isang bago at magarang anyo. Kasi bakit nasabi niya ito? Kasi dati, Sheikh Uthaymeen rahimahullah kasi, marami siyang mga, kumbaga, audio recording. Kapag nagle-lecture siya, karamihan sa kanyang lecture ay audio recording. So, itong mga estudyante na nakapaligid sa kanyang kapanahunan, at sa totoo lang, sa kanyang kapanahunan, siya ang isa sa mga pinakamaraming estudyante na nag-aaral sa kanya, nagsasaliksik sa kanya, halos matulog sa katabi niya para lamang umigib ng kaalaman mula sa Sheikh, mula kay Sheikh al-Islam kay Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Kaya karamihan sa kanyang mga lecture ay audio recording. Kaya ang ginagawa ng mga estudyante, habang kumbaga nag-real lecture si Sheikh Uthaymeen, nag-record sila, bukod sa pamagitan ng pagsulat at sa pamagitan ng pagtasjil. Ang ibig sabihin ay pagre-record. Okay, pagkatapos yung mga ni-record nila ay isinusulat nila. 'Di ba? So sa unang tinatawag na limbag ay medyo may mga nakasali pa yung mga hindi kinakailangan at medyo may mga kulang, kaya after ito ay na-i-offer kay Sheikh Uthaymeen rahimahullah kasi gustong ilathala at gusto nang ipalaganap na, no? So humingi ng permiso ang mga mag-aaral o ang sino man na gusto mag-participate dito sa larangan na ito kay Sheikh Uthaymeen na suriin ito. Kanya mismong basahin yung mga sinulat ng mga estudyante, sinulat ng mga tulabul ilm. At pagkatapos sinuri niya ito at yung mga hindi dapat ilakip ay tinanggal na yung mga extra words ba na galing sa kanya. At yung mga kinakailangan dagdagan na kaalaman at impormasyon, idinadagdag. Kaya ito'y lumabas sa isang bago at magarang anyo. Ayan, yun ang kasaysayan ng second edition ng Sharh al-Aqidah al-Wasatiyah. Ayan, nag-gets niyo po ba? Mashallah, ang talino talaga ninyo na. Okay. Pagkatapos ay sinabi, وكتاب العقيدة الواسطية الذي ألفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب مختصر مفيد اشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بأوضح بيان وأقصر عبارة، فكانت هذه الرسالة على صغر حجمها من أحسن ما جمع وكتب في موضوعه، ولا أدل على هذا من عناية العلماء بشرحه وتدريسه على طلاب العلم. Masyaallah, ang ganda ng ibara, no? Masyaallah. Ang aklat daw na ito na Al-Aqidah Al-Wasatiyah. So, ulitin po natin ha. Para sa inyong kaalaman, ang original na aklat po na pinag-aralan natin ay ang Aqidah Al-Wasatiyah. Okay? Yun po talaga yung pinanggalingan na aklat, which is ang author ay si Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Ang sumulat ay walang iba kundi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Subalit sa ating harapan ngayon ay ang Sharh al-Aqidah al-Wasatiyah. Ang ibig sabihin yung paliwanag ng isinulat ni Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah na al-Aqidah al-Wasatiyah. Now, ang tanong, bakit? Ano bang ibig sabihin ng Aqidah al-Wasatiyah? Later on. Okay, masyado kayo ng madali. So, ipapaliwanag din natin yan. Paano nagsimula ang Aqidah al-Wasatiyah, saan nagmula, no, paano ito ginawang Aqidah al-Wasatiyah, ano ba talaga yung background history ng aklat na ito. So, ang aklat na Al-Aqidah Al-Wasatiyah na isinulat ni Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ay isang pinaikling aklat na lubhang kapaki-pakinabang. Kumbaga, abridged, concise, kumbaga, lang siya.
Maliit lang, parang leaflets ba? Leaflets lang siya. Okay? Subalit ito ay ah, punong-puno, no, siksik liglig at umaapaw ng kaalaman, kapaki-pakinabang. Kaya naglalaman ito ng malinaw na pagpapaliwanag ukol sa akida. So ito yung pinaka-high of focal points ng aklat na ito. Kasi may magtanong, ano bang tungkol sa aklat na yan? Ito ba tungkol sa business? Ito ba tungkol sa pag-aasawa? Ito ba tungkol sa, ano yon, inheritance? Ito ba tungkol sa muamalats, di ba? Transaction? No. Ang pangunahing buod ng Aqidah al-Wasatiyya, dapat nyo malaman, ay walang iba kundi ito ay nagtatalakay sa Aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Okay? ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So pag sinabing Aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, alam na this. Okay, hindi kasali dito yung tinatawag na pagpapaliwanag ng akida ng mga batilah, mga kumbaga, mga sabihin natin, mga ligaw na mga sekta at ligaw na mga doktrina o kung ano-ano pa. Subalit, kapag pinag-aral natin ang Syara' al-Aqidah al-Wasatiyya, yung paliwanag mismo ni Sheikh Uthaymin, pinapaliwanag na minsan inilalakip ni Sheikh Uthaymin, binabanggit niya yung comparison, no, ng Aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah at saka ibang akida. Pero mismo yung Aqidah al-Wasatiyya, solely, ito ay tumutukoy sa Aqidah ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah sa pinakamalinaw at pinakamaikling paraan. Okay? Pinakamalinaw at pinakamaikling paraan. Bagamat maikli ang sukat ng risala na ito, okay? Ito'y kabilang sa pinakamainam na mga naisulat at naipon ukol sa paksang ito. So totoo lang, isa sa mga kumbaga tanyag na aklat pagdating sa usapin ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yung Aqidah al-Wasatiyah. Okay? Here I have Aqidah al-Wasatiyah pero wala siya syarh, kaya medyo di ko naintindihan. Okay, now you got this one. Kasi pag mag-follow ka lang sa aking TikTok, no, inshallah, sa Ahira, ay malalaman mo yung sabihin natin yung kung ano yung mundo ng Aqidah al-Wasatiyah at with explanation yan. Okay. Actually, tapos ko na ito na-explain sa mga dating kong estudyante at gusto ko lang balikan at lalo pa nating kumbaga, painitin, no? At ibayuhin, okay? Hindi bayo-bayo, ibayuhin at ipalawak ng mas malawak na pagpapaliwanag. Tatlo ang work niya na super famous. Okay, yes, kabilang itong tinatawag Aqidah al-Wasatiyah. So yung mga kapatid, so kabilang sa pinakamainam na mga naisulat na naipon ukol sa paksa ng Aqidah. At wala nang mas malinaw na patunay dito kundi ang lubos na pagtutok ng mga ulama sa pagpapaliwanag at pagtuturo nito sa mga mag-aaral ng kaalaman. Di ba? Kaya tinutukan talaga ito ng mga ulama, itong Aqidah al-Wasatiyah, mga kapatid. At kabilang nga sa tumutok talaga nito ay walang iba kundi si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah si Sheikh Uthaymin rahimahullah. Okay? Kung naintindihan nyo lamang yung paliwanag ng Sheikh Uthaymin rahimahullah, igit lalo yung original na salita, which is yung Arabic, wasatiyah. Pwedeng wasatiyah. Actually, mapag-aral natin yan. Ano bang tama? Wasatiyah o wasatiyah? Okay? Secret. So, excited yan. Kasi bakit? Ay may pwedeng wasatiyah at pwedeng wasatiyah. Okay? Kaya malaman yung paliwanag niyan kung bakit Aqidah al-Wasatiyah, Aqidah al-Wasatiyah. So, may connection sa dalawa. Okay? You got me? I got you. Okay. You gotcha. So, yun mga kapatid. So, inshallah, basta tuloy-tuloy na kayo sa pagsubaybay dahil malalaman nyo yung sekreto ng wasatiyah at saka wasatiyah. So, yun mga kapatid. So, ipagpatuloy natin ang salita ng kumbaga naglimbag. Okay. Sinabi niya bilang pagpapatuloy, وَلَقَدْ كَانَ عُلَمَاؤُنَا يَحْرِصُونَ عَلَى تَدْرِيسِ مِثْلِ هَذِهِ الْمُخْتَصَرَاتِ عَلَى طُلَّابِهِمْ ثُمَّ يَنْتَقِلُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مَا هُوَ أَوْسَعُ وَأَشْمَلُ وَلَقَدْ سَلَكَ فَضِيلَةُ الشيخ محمد بن صالح العثيمين نفع الله بعلمه هذه الطريقة وكان يؤكد دائما على العناية بمثل هذه المختصرات وحفظها. Subhanallah, tabarakallah, no? Katotohanan mga kapatid, ang ating mga ulama
no, rahimahumullah, ay masigasig sa pagtuturo ng ganitong uri ng pinakaikling aklat sa kanilang mga estudyante bilang panimula bago sila lumipat sa mas malawak at mas malalim na mga aklat. Kaya maswerte kayo kung talagang kabilang kayo doon sa mga sumusubaybay sa mga nagtuturo ng Aqidah al-Wasatiyah. Lalo pat yung paliwanag na Sheikh Uthaymin rahimahullah. Kasi kumbaga, ito yung pinakamahalagang aklat mula sa mga mahalagang aklat. Then kapag nakuha mo na ito, pwede ka nang mag-jump sa mas malalim at mas malawak. No? Okay? So yun yung mga kapatid, so pananampalatayang Islam. So, at tunay ngang tinahak ni Sheikh Muhammad ibn Shalih al-Uthaymin na may pagkalob ng Allah ang pakinabang sa kanyang kaalaman, ang ganitong pamamaraan. Ang ganitong pamamaraan. At palagi niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay pansin at pagkatuto sa mga ganitong pinakaikling aklat, pati na rin ang pagsusulit at pagsasaulo ng mga ito. Diba? Kaya sa panahon ng Sheikh Uthaymin talaga, sa kanyang mga estudyante, meron siyang method ba? Meron siyang ginagawang pamamaraan sa kanyang mga estudyante. Pinapasaulo niya yung mga maiksing aklat. Isa na rito yung Aqidah al-Wasatiyah. Hindi tatantanan ni Sheikh Uthaymin rahimahullah sa kanyang mga estudyante hanggat hindi lang masaulo yung matan. Ibig sabihin yung teksto na nakasaad doon sa original na aklat na maiksing aklat, nakagaya ng Aqidah al-Wasatiyah. Ito yung ginagawa ng mga ulama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tayo ngayon ay kahit pa paano naman, kasi hindi naman pwedeng ipilit ko kayo na sa uluhin talaga. You know? Kasi alam ko na iba't iba tayo ng karera. No? Kahit pa paano ay ginagawa natin ng paraan para sige, maging kabahagi ng pagpapaliwanag na ito at pagkaunawa nito. I see yung cash for syubhat. Iba po yun, malinaw? Okay, bilang pagpapatuloy mga kapatid, فَكَانَ فِي دُرُوسِهِ لِلْعَقِدَةِ مَثَلًا يَقُومُ بِتَدْرِيسِ كِتَابِ الْعَقِدَةِ الْوَسَطِيَّةِ وكتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفي الفقه بكتاب الزاد المستقنع للحاجوي رحمه الله وفي الفرائض منظومة القلائد البرهانية وفي النحو الأجرمية وهكذا في سائر دروسه. Okay? O kaya't ang kanyang mga dars o klase ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, okay, karaniwan mga kapatid, no? Karaniwan niyang itinuturo ang al-Aqidah al-Wasitiyah. Gayon din ang aklat na at-Tauhid ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sheikh al-Islam bin Muhammad bin Abdul Wahhab al-Mujaddid rahimahullah. Sa larangan na naman ng fiqh, tinuturo ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, yung fiqh, ibig sabihin jurisprudence, ay ginagamit niya ang Zad al-Mustaqni' ni Al-Hajjawi rahimahullah. Actually, meron ako niyan. Napakaraming volume. No? Nasa Makkah, hindi ko pa nakuha. At pagdating sa Fara'id naman, ang isa sa mga tinuturo Sheikh Uthaymin rahimahullah, which is tumutukoy sa pamamahagi ng pamana, ang Manzumati al-Qala'id al-Burhaniyah. Maganda rin yun. At gayon din pagdating sa Nahwu, which is yung grammar, which is yung balarila, no, ng wikang Arabi, ang al-Ajrumiyah. Ito yung isa sa mga sikat din na sabihin natin na kitab, na maliit lang siya pero in-explain ni Sheikh Uthaymin, mashallah, at lalong lumawak. At ganoon din ang kanyang pamamaraan sa iba't ibang larangan at ng pagtuturo. Ganoon din mga kapatid. So ganoon din ang pamamaraan, at least nagkaroon tayo ng idea, no? Sa mga ginagawa ni Sheikh Sheikh Uthaymin rahimahullah. فكان لهذه الطريقة الأثر البالغ في نفوس طلابه ومستمعيه فانتشرت كتبه وأشرطته في شرق البلاد الإسلامية وغربها وعم الله بها النفع العظيم. Bunga nito, okay, ang ganitong estilo ng pagtuturo ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ay nagkaroon ng malalim na epekto sa mga puso ng kanyang mga mag-aaral at tagapakinig. Totoo lang, kasi kahit ako, sa totoo lang, isa ako sa mga followers, kumbaga, bagamat hindi ko nakita ng personal Sheikh Uthaymin at hindi ko siya nakasalamuha at hindi ko siya naabutan, kasi I think nung natanggap na ako ng Jamia Islami, wala na Sheikh Uthaymin rahimahullah. Subalit yung kanyang mga, yung athar niya sa pagtuturo, yung pamamaraan, yung estilo ng kanyang pagtuturo sa pamamagitan ng
pakikinig sa kanya, pagbabasa ng kanyang mga lathalain, sobrang umiipikto sa aking puso yan. Kaya minsan, yung way ng pagpapaliwanag at saka yung pag-justify ng mga sabihin natin ng mga issue, na-adapt ko na yung pamamaraan ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Okay? Na-adapt yan. Okay, kaya lumaganap ang kanyang mga aklat at mga naitalang lecture sa silangan at kanluran ng daigdig ng mga Muslim. At ipinaabot ng Allah sa pamamagitan nito ang napakalaking kapakinabangan. Masyaallah, naway ibilang tayo ng Allah mula doon sa mga nakinabang sa kanyang ginawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Okay. At bilang magpapatuloy mga kapatid sa pananampalatayang Islam, وَهَذَا الْأَمْرُ قَدْ جَعَلَ دُورَ النَّشْرِ تقوم على طبع مؤلفات ورسائل الشيخ حفظه الله وقد كانت دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع السباقة في ذلك منذ زمن ليس بالقريب فنحمد الله تعالى ونشكره على أن يسر لنا ذلك. Dahil dito, nagsimula ang iba't ibang publication na itaguyod ang paglilimbag ng mga aklat na o mga aklat at risala, yung thesis kumbaga, which is yun yung maikling sulatin ng Sheikh rahimahullah at nawaingatan siya ng Allah. Kabilang sa mga unang nanguna rito ay ang Dar Ibn Al-Jawzi Nashri wa Tawzi'. Actually, isa siyang publication, na mula pa noong mga nakaraang panahon ay aktibo na sa gawain ito. Itong Dar Ibn Al-Jawzi ay isa yan sa mga aktibo na mga publications, mashallah tabarakallah, na talagang gumagawa sa pag-spread, sa pagpalaganap ng mga ganitong klase ng mga kaalaman. Kaya pinupuri at pinasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paggabay at pagpapadali nito para sa atin. وَلَقَدْ طُبِعَ هَذَا الْكِتَابُ مِنْ قَبْلِ wait lang. وَلَقَدْ saan na ba tayo? Okay. وَلَقَدْ طُبِعَ هَذَا الْكِتَابُ من قبل ولكنه في الحقيقة لم يعطى حقه في التدقيق والتحقيق من قبل الشيخ سدده الله. لذلك قام فضيلة الشيخ بمراجعة الكتاب وتصحيحه وإعادة النظر فيه واستدراك النقص الذي في طبعة الأولى فكانت طبعة هذا الكتاب حقا خيرا من سابقتها. Okay. So bagamat naipalimbag na noon ang aklat na ito, mayroon ng naunang limbag kasi second edition ang nasa atin ngayon. Sa katotohanan ay hindi ito nabigyan ng sapat na pansin pagdating sa pagsusuri at pagdating sa revision ng Sheikh mismo, na si Sheikh Uthaymin rahimahullah. Kaya't isinagawa ng Sheikh mismo ang malalim na pagripaso, pagtutuwid at muling pagtingin sa aklat at itinama ang mga pagkukulang na naunang nalathala sa unang edisyon. So kung meron kayong kopya ng unang edisyon, kung meron man, ay hindi pa yung masyado revised ba o kaya naripaso. Hindi pa masyadong na-review. Okay? Yung second edition mga kapatid ay medyo naripaso na-adapt na at the same time ay nagkaroon ng maliwanag, at malawak na pagpapaliwanag. Kaya tunay nga na ang bagong edisyong ito ang aklat ay higit na mahusay kaysa sa una. Diba? So, mas mahusay itong nasa second edition. Meron bang third edition? I think meron ata. Third, hindi ko na alam. Pero sa akin ay second edition mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Refuting the Subhat. Okay? Hi. So, jump po, no? Ngayon naman, amali fil kitab. So, ano naman yung gawaing gampanin ng aklat na ito ni Sa'du ibn Fawaz al-Samil. Sabi na, ano ba yung ginampanan ng may akda na si Sa'ad bin Fawaz al-Samil sa aklat na ito, sa Syarh al-Aqidah al-Wasatiyya, mga kapatid. So sabi niya, kharrajtu al-ahaditha wal-athara allati amkanani al-wuqufu alayha biqadri istita'ati. فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بهما وإن كان في غيرهما غزوته إلى أهم مصادره تفاديا للتطويل وذكرنا من ما قيل عنه
min sihatin wa da'fin mustarshidan bi aqwal al-ulama al-mu'tabirin fi hadha al-fan duna ay yakuna lana ziyadatun ala dhalik. Okay, sabi niya, yun yung kanyang gampanin sa aklat na ito. Isinaayos ko ang takhrij. Takhrij, ang ibig sabihin ng takhrij, yung pagsipi at pagsuri ng mga sanad. Okay? Which is takhrij ang hadith, ng mga hadith, at mga athar. Ang mga athar, ito yung salaysay mula sa mga sahaba at tabi'in. Hanggat sa abot ng aking makakaya. Kapag ang hadith ay nasa Sahih al-Bukhari o sa Sahih Muslim, which is kilalang dalawang sahihain o mga aklat pagdating sa most authentic, no, may kaugnayan sa tinatawag na hadith, you know? O sa alinman sa dalawa, ito'y itinuturing ko ng sapat. Wasa barakato. No? Ito ay tinuturing ko ng sapat. Ngunit kung wala sa kanila, itinuro ko ang pinakapangunahing pinagkunan nito upang maiwasan ang pagiging masyadong malawig. Inilahad din namin ang mga sinabi tungkol sa kalakasan o kahinaan ng mga ito. So, pag may mga hadith makikita kayo, nabanggit ay mandun agad sa footnote yan, mga kapatid, ni-explain kung saan ba nanggaling yung hadith. Saan? Kasi mahalaga po yun eh. Kung ano ba yung ginagamit na hadith. Okay, ito ba ay authentic? Ito ba ay mapananaligan, mapagkakatiwalaan? Pwede ba tayong gumamit dito? Ito ba ay mahina? Ito ba ay fabricated? Ito ba ay hasan? Ito ba ay so anong level ang tinatawag na ano? So, ito yun sa mga kainaman talaga nung mga nagtatakhrij ng hadith, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya pag Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nagiging sapat na ito. Pag iba ay medyo inaano pa. Sinisikhay pa kung gaano katotoo at gaano ka-authentic yung hadith. Kasi mahalaga yun. Ikitalo pagdating sa akida, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Inilahad din namin ang mga sinabi ukol sa kalakasan o kahinaan ng mga ito sa paggabay ng mga mapagkakatiwalang ulama sa larangang ng hadith na hindi kami nagdadagdag pa ng anumang pansariling pananaw. Yes, tama. Mahalaga po yan kasi may mga iba nagdadagdag ng kanilang sariling pananaw para lang i-justify ang kanilang opinion. Ang ginagawa niya ay kung saan-saan bumabanda at kung saan-saan siya humuhugot, no? Kumukuha ng pinaghuhugutan ng kanyang mga opinion. So, hindi po ganun. Mga kapatid, kasi ang akida, hindi pwedeng nakuha sa sariling opinion yan. You know? Kailangan merong malinaw na pinagkukunan ng katibayan upang sa ganun ang ating mga salaysayan ng ating mga sinasabi ay mapagkakatiwalaan at makatotohanan. Yan po ang tunay na pananampalataya. Hindi na sa pangkaisipan lamang. Bagkus ay kailangan merong tinatawag na basihan, mapananaligang tinatawag na basihan. Okay. So bilang pagpapatuloy, mga kapatid, sinabi niya, Qumtu bi'amali faharis li ahadithil matni wa syarhi wa fihris akhar li mawadi'il kitab. Okay, kabilang sa kanyang sagawa ay nagsagawa rin ako ng talaan ng mga hadith mula sa matan, o which is yung pangunahing teksto, at sa syarh, yung paliwanag, gayon din ng isa pang talaan ng mga paksa ng aklat. No? Athartu adama dhikri tarjumati Sheikh al-Islam bin Taymiyyah muktafiyan bitarajumi allati khurrijat lahu rahimahullah wa hiya kathiratun jiddan. Okay? مثل العقود الدرية لابن عبد الهادي والكواكب الدرية للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي والوادر الوافرة لابن ناصر الدين الدمشق والأعلام العلية للبزراوي وغيرها كثير. Okay. Sabi niya, mga kapatid, sa pananampalataya, isang pinili kong huwag nang isama ang talambuhay ni Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah sapagkat sapat na ang mga talambuhay na naipaksana tungkol sa kanya at tunay ngang napakarami ng mga ito. Gaya ng Al-Uqud Ad-Durriya ni Ibn Al-Hadi, Al-Kawakib Ad-Durriya ni Sheikh Mar'i Al-Karmi at marami pang iba. Marami pang iba. Doon natin makikita yung talambuhay ni Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah. Kaya ito ay hindi na kailangan banggitin pa dito sa aklat na ito yung talambuhay ni Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kama annana dhakarna tarjamatan mujazatan li Sheikh Muhammad bin Uthaymin qama bi kitabati al-akh al-fadil Walid ibn Ahmad al-Husayn. Okay. Gayon din nagbanggit kami ng isang maikling talambuhay ni Sheikh Muhammad ibn Uthaymin na isinulat ng kapatid nating kagalang-galang na si Walid ibn Ahmad al-Husayn. Okay, ibig sabihin,
sa aklat na Syarh al-Aqidah al-Wasatiyah, merong maiksing talambuhay na binanggit sa aklat na ito si Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, kung ano yung kanyang buhay, kung paano siya nagsimula at nagkaroon ng kaalaman, sino yung mga sheikh niya, sino yung mga estudyante niya, ano yung mga napag-aralan niya. Ito ay maiksi lamang na inilakip sa aklat na ito para sa ganun magkaroon tayo ng idea, hindi pala basta-basta yung sheikh na ito. Kasi may mga bumabatikos eh. Alam ko may mga bumabatikos talaga sa mga sheikh natin, no? Katulad ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, binabatikos ng mga tao na kung sino-sino, na samantalang hindi mo na inalam kung sino si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Gayon din, may mga bumabatikos kay Sheikh Uthaymin rahimahullah. Hindi nila alam kung saan nanggaling si Sheikh Uthaymin rahimahullah. Hindi nila alam kung sino yung kanyang mga ninuno. Ni alam kung ano yung napag-aral ni Sheikh. Kasi kung alam lang nila yung mga nailimbag, no, at na-contribute ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah sa larangan ng kaalaman, mahihiya siya. Okay, mahihiya siya. Subhanallah. May mga nagsabi nga na murtad daw si Sheikh Uthaymin. Subhanallah. Yun yung mga tao na mangmang. 'Di ba? Ipinaiiral nila yung kanilang emotion, 'di ba? Dahil lamang sa nakukuhang mga maling impormasyon sa mga nagtuturo sa kanila o kaya sa mga nasa paligid nila. Tandaan natin, kapatid, huwag tayong magiging idolo ba? Huwag nating iniidolo ang isang tao. Okay? Na kung saan ay hanggang sa maging bulag na tayo, kahit anong sabihin niya, kahit mali ay paniniwalaan mo. Kahit laban sa isang tao, samantalang hindi mo naman kilala. Di ba? Huwag tayong maging panatiko sa isang tao, bagkus maging panatiko tayo sa katotohanan. Kaya alamin mo muna yung tao bago mo tirahin. Di ba? Baka naman yung pagtira mo ay babalik sa'yo. Di ba? Mabukulang ka kapag bumalik sa'yo. Di ba? Kaya yun. Kaya napakahalaga na malaman na pag-aral mo ang isang aklat, dapat may idea ka kung sino ba yun. Sino ba siya? Di ba? Ano ba yung kanyang background? Di ba? Huwag mo siya husgahan. Hindi yung hinuhusgahan mo agad yung tao na samantalang hindi mo kilala. Nakikilala mo lang siya sa social media, inusgahan mo na agad samantalang hindi mo siya nakasama at hindi mo pinag-aral ng kanyang buhay. Di ba? Nakakahiya naman sa'yo. So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, isa sa mga mahalaga talaga na usisain muna kung sino ba talaga yung mga taong involved sa aklat na yon. Ano ba yung kanilang history? Ano ba yung kanilang pinagmulan? Ano ba yung kanilang akida? Ano ba yung kanilang mga tinuturo? Ano ba yung kanilang kaalaman? Ginam? So yun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hada huwa juhdul muqil wa ana a'lam bi anna hunaka min tullabil ilmi man huwa awla bi hadha al-amal. Fas'alullah ta'ala al-afwa wal magfirata wa ayuwaffiqana lana fihi al-khair was-sawab. So sabi na ito, mga kapatid, na ito ang gawain ng isang kapuspalad. Ito ay isang pagpapakumbaba ng isang tao, ng isa sa mga may akda ng aklat na ito o tagapaglimbag na si Sa'ad bin Fawaz al-Samil. Ay isa siyang mababa yung kanyang kalooban, talagang hindi niya pinagmamalaki ang kanyang ginagawa. Katulad ng iba sa atin, kunti nga lang yung gawa, pinagmamalaki pa, pinagyayabang pa. Di ba? Sa Islam, bawal magmayabang kahit may pinagmamayabang ka. Papaano pa kayong nagmayabang ka na wala ka namang pinagmamayabang o ipagyayabang? Okay? So, ito ang gawain ng isang kapuspalad at batid kong may mga mag-aaral ng kaalaman na higit na karapat-dapat sa gawain ito. So, paghambol ng taong ito. Kaya tinihiling ko sa Allah ang kapatawaran at pagpapatawad at naway kanyang ipagkaloob sa atin ang tagumpay tungo sa kung ano ang kabutihan at tama. Okay? So, walang duda mga kapatid. Kabilang yun sa ugali ng isang nagsasaliksik ng kaalaman na kailangan i-admit niya sa kanyang sarili, una sa lahat, na ang kakayahan ay mula sa Allah, hindi galing sa kanyang likas na kakayahan. Kasi kung nanaisin ng Allah na siya'y lumpuin, makagawa niya yun. Kung nais ng Allah na bulagin siya, makagawa ng Allah SWT yun. Wala makapipigil sa kanya. Kung nais ng Allah na sirain ang kanyang pilik mata, paghiwalayin, mangyayari yan kung gugustuhin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, ang kakayahan natin, ang lakas natin ay mula sa Allah. Kaya anumang tagumpay, anumang tinatawag na meron tayo, i-credit natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi galing sa atin yan. Yung katalinuhan, yung kalakasan, yung kaayusan, yung kaisipan, pangunawa, at kung ano-ano pa, yan ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siyang nagkaloob sa atin ng mga bagay na ito, mga kapatid. Okay?
At ganun pa man, humingi siya ng kapatawaran, pagpapatawad sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam niya na tao siya na maaring magkamali yung kanyang aklat. Diba? Ganun tayo. So kinakailangan ay wag natin na sabi natin 100% na mali yung ginawa ko is correct. O kumbaga, confident ka na para bagang wala kang pagkakamali. Lahat tayo, subhanallah, ay bagay na kung saan ay wayajibu an na'uda ilal manzil. Jazakallahu khair. Kajazay ala juhuri. Barakallahu fik ya Sheikh Khalid. Mashallah tabarakallah. So ating pagtatapos mga kapatid, kama ara lizaman alayya an natawajjaha bi syukrillahi azza wa jal awalan thumma li fadilati Sheikh Muhammad bin Uthaymin nafa'allahu bi'ilmihi alladhi awlana الذي أولانا عناية بطبع هذا الكتاب وتخريج أحاديثه ومراجعته لها. Okay, nakikita kong tungkulin ko rin na ipahatid ang pasasalamat una sa lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos kay Sheikh Muhammad ibn Shalih al-Uthaymin na ipakinabang ng Allah ang kanyang kaalaman na siyang nagbigay ng pagpapahalaga sa paglilimbag ng aklat na ito, pagsasaayos ng mga hadith nito at personal na pagripaso nito. Mashallah tabarakallah. So maging si Sheikh Uthaymin mismo ay nag-exert ng effort niya para sa pagpalaganap ng kaalaman na ito mismo ng kanyang tinatawag na aklat. Sa pamamagitan ng pag-revise, no, pagtingin, pag-review, at kung ano pa. So, kama ashkuru al-ikhwata fi Daril Hasan al-Nashr al-Tawzi' bil-Urdun alladhina qamu bisafi hurufi wa ikhraji hadha al-kitab bihillatihi al-fashiba o al-kashiba. So, ganyan din sabi niya, lubos kong pinasasalamatan ng mga kapatid sa Dar al-Hasan lin-Nashr wa al-Tawzi' sa Hurdun, sa Jordan, na siya nag-type at nagdisenyo sa aklat na ito sa magarang anyo nito ngayon. Totoo lang, mas alam mo sa totoo lang, kasi alam ko, sa isang magandang aklat, sa likod nito ay maraming tao ang involved. Totoo yan. Kasi hindi kayang gawin ng isang tao ang isang aklat para mapaganda, maproduce ng maganda, mahusay at kaaya-aya. Hindi kaya kasi hindi pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang taong lahat ng talento. Diba? Kaya naman, sa mga taong involved, no, naging bahagi ng aklat o anumang aklat, ika nga na may kaugnayan sa pananampalataya at kaalaman, kahit pamaliit yun na bahagi, isang malaking bagay yun. Halimbawa, kung marunong ka sa design, pag-design ng aklat, huwag mong sabihin na baka wala akong mapapala dyan kasi design lang naman yan. Hindi mo alam. Subhanallah. Minsan yung mata ng tao, sa totoo lang, kahit ako, minsan na-attract ako doon sa aklat na kaaya-ayang basahin. Mas gusto kong basahin yung magandang disenyo ng aklat. I mean, personal point of view ko yan. Di ba? Halimbawa, pupunta ako doon sa mga, halimbawa, sa mga bookstore, ang titingnan ko agad yung design ng aklat. Yes, kasi kaya-aya, napakaganda, kasi relax basahin ba? Lalo pat yung mga taludtod, yung paragraphing, maganda siya. Maganda talaga siya. Yung paragraphing ng tapos maayos yung yung pagkakasulat. Mashallah, maganda basahin. Okay? Nakakawala ng antok. Hindi katulad nung halimbawa, aklat na sabihin natin, of course, maliban sa Quran, syempre, o ibahin natin ng Quran. So, yung sabihin natin, yung mga aklat na yan, mas yung titingnan ng mata mo talaga yung kaaya-aya. After that, saka mo basahin kung ano ba yung nalalaman nito. Na yun, actually, ganun yung aking perspective, mga kapatid. So, nakakatulong yung mayroong magandang design sa aklat. Di ba? Kasi nakakainganyo yun eh. Maganda nga yung design, maganda pa yung design, mas maganda pa yung nilalaman. O saan ka pa? Kaya sa mga may kakayahan dyan, actually marami na akong nagawang medyo mga sali at mga aklat, mga kapatid, dahil kailangan ko ng disenyo. Wala kasi akong talent sa pag-design. Anyway. So yun kaya pinasasalamatan talaga sila. I mean, yung mga nasa likod ng aklat, paglimbag ng aklat mula sa edisyon, mula sa pag-arrange, paragraphing, mula sa pagdisenyo, mula sa pagprinta, subhanallah, lahat sila ay kabahagi ng gantimpala, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Diba? Wa khitaman, asalullah ta'ala yaj'ala amali khalisan liwajhihi laysa li ahadin fihi shay'un wa yaghfar li ma kana fihi min khata'in innahu sami'un mujib wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Sa'd bin Fawaz Samil al-Khabar. Okay, al-Khabar. So sabi niya, at bilang pangwakas, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin ang gawaing ito bilang isang taos-pusong paglilingkod para sa lamang sa kanyang mukha, para sa ikalulugod ng Allah, na wala ni sino mang may bahagi dito dahil ito ay para lamang sa Allah. Ito ay bagay na hindi para sa iba kundi para lamang sa Allah. Hinihiling ko rin ang kanyang kapatawaran para sa anumang pagkakamaling maaring narito. Katotohanan siya ay Sami', ang lubos na nakikinig, Al-Mujib, ang lagit-laging tumutugon. Pagpalain nawa at bigyan ng kapayapaan si Muhammad, ang ating propeta, gayon din ang kanyang pamilya at lahat ng kanyang mga kasamahan. Radiyallahu anhum, isinulat ni Sa'd ibn Fawaz As-Sumail Al-Khubar. Ibig sabihin mula sa tinatawag na Khubar. Okay? So, mashallah mga kapatid, so walang duda bilang winakasan niya ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, yung paghingi ng taos-pusong lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala na biyayaan sa ito yung natin. Ito yung nais natin. Okay? Na lahat ng ating mabuting gawain, ito ay inialin natin para sa Kanya. Aanhin mo yung marami kang viewers, aanhin mo yung marami kang followers, aanhin mo yung marami kang tagasunod, pero wala namang nakukuha sa iyo, maliban lamang sa fitna, o di naman kaya ay wala itong kwenta dahil ito hindi tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Mas mainam pa yung isa lang yung tagasunod mo, subalit ang layunin mo para sa Allah, subhanallah, at siya ay magagantimpala sa iyo at sa pamamagitan mo yung tao na yaon ay maaaring magabayan at mapabuti at maaaring yun pa yung maging dahilan upang ito ay mano sa ibang tao. Diba? Kaya naman mga kapatid, wag natin, do not underestimate the good intention. Kasi kahit pa kaunting bahagi na kaalaman na yun, okay, kaunting tao lamang, is kahit isang tao lamang yun, okay, kahit pa isang maliit na gawain na yun, pero for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, wala itong katumbas. Dahil tunay na pagpapalain ka. At yan ay ang Allah ang bahalang mag-ano sa'yo. At the same time, hiningi natin yung kapatawaran. Dahil we're not perfect. Diba? Kaya, ano man yung ating sa paglalakbay na ito ng paghahatid ng kaalaman, pagbabahagi ng kaalaman sa ganitong platforma, ay inihingi ko na sa Allah na tayo gabayan. At sa mga nakikinig din na tayo ay buksan ng Allah yung ating mga kaisipan, yung ating mga puso sa katotohanan, pangunawa. Diba? At the same time, naway patawarin tayo ng Allah sa mga bagay na maaring masabi natin at maibahagi natin ng mali o kaya ng di tama. At naway lagi tayong gabayan ng Allah subhanahu sa tama na pagpapaliwanag, tamang kaisipan, tamang pangunawa, at tamang kaalaman. At yun ang higit sa lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga buting gawain at patawarin ang ating mga pagkakasala. Okay? So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, dyan po nagsimula yung unang bahagi ng ating pag-aaral mga kapatid. Dahil ang susunod na bahagi, inshallah, ito na yung tarjama ng muallif mga kapatid, na kung saan ito yung talambuhay ng may akda na si Sheikh Uthaymin rahimahullahu ta'ala, na kung saan ilalahad natin yan sa mga susunod na ating pagkikitang muli, inshallah, sa live na ito. But by the way, ito ay naka-record po yan at ito po ay aking ipopost sa ating YouTube at ganyan dito sa ating TikTok account inshallah at maging sa ating Facebook inshallah. Para sa ganun ay masubaybayan at saka sa mga hindi po naging kasama dito dahil sa kanilang hectic schedule ay maaari silang mag-review sa pamamagitan ng ating repost. Okay? Reposting ng ating record video inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? So any question po? So, Allah wa'ala biswa, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.